Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Uy! 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 Dino! Welcome to the Cleve and Dino Show. Yes. Kami po, one-on-one lang po kami ngayon kasi magde-declare na po si Cleve Arguelles bilang senador. Ay, di! Ang narinig ko, Unahan lang talaga. very special Sunday, straight from the source, maririnig nyo na po ang deklarasyon ni Senator Dino De Leon. Bagong Pilipinas, bagong Pero this is pero nakita nyo naman po na special yung setup natin ngayong araw, no? This is a very, very special Sunday. Magandang hapon po sa inyong lahat sa kabuuan ng Team Pinas. Welcome po sa ating programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po ang kasama ni Dino, si Cleve Arguelles. Okay, salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Sa pagbabalik. Sa pagmabiling! Hindi, Dito rin po kami. Hello po. Special guest. Hi po. Inimbitahan po namin ang Rina. Magkakakitaan nila yata to eh. Samahan niyo rin kami sa meriendang Puno ng Bangayan at talakayang napapanahon ngayon sa ating bansa. Ako po si Richard Heydarion. Yan, kaya paikutin na ang roulette at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Ako po, si Cheska Persia. Wala pang kalab team yan. Yes! Meron pa niya, Cheka. Yes! Ang tsaka naman. Ang tsaka naman. Available din tayo sa free-to-air Cheka lang yan, digital cheka lang. TV. Chika lang. Sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakad. Di mo, intro pa lang overtime na tayo. Mapakalapit tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po, si Carlo Flores at yan. Dito lang sa Rejuvenate! 100% attendance! Okay! Richard Heydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong. Cleve Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang pagiging dating show na po ng With Due Respect. Pero ang mga pag-uusapan natin ngayon kasama dyan ang pagbaba ng satisfaction rating sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ano ba ang dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga kontento sa trabaho ng matataas na opisyal ng ating bansa? Yes, tatalakayin din natin ang pagpayag ni Pangulong Marcos na mabuksan ang tax records ni VP Sara at mister nito na si Man Scorpio. Paano ba ito makaka-apekto sa impeachment trial? Pag-usapan din natin ang pahayag ni VP Sara na tuta ng International Criminal Court sina Pangulong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes. Parang para sila ng Tatay Trump ngayon ang posisyon. May basihan ba ang akusasyon ng Vice Presidente? Yes, at hihimayin din natin ang pag-repost ni Senador Pia Cayetano ng spliced video ni Congressman Shell Diokno. Tama ba ang isinampang ethics complaint laban sa senadora? Bubusisiin din natin ang hirit na makapagpiansa ni legal luminary Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Pagpapayagan ba ng Sandigan Bayan na makalaya ang dalawa sa nakaharap nitong kasong plunder? Tatalakayin din natin ang paglaya ni dating Senador Bong Revilla matapos magpiyansa ng 1 milyong piso sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Mahina nga ba ang ebidensya laban sa Senador kaya nakalaya? Yan, happy Sunday pala yan kay Senator Bong Revilla di ba? Freedom Day. Yan, pero Liberation Day. kaya mawalang galang na po at umpisahan na natin ang may init na talakayan. Simulan na natin. Gising. Nag-iba kami sa concept.
Sige lang. Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Yung assassin na 5,000. Yeah, ito po sa Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa pagbaba ng trust at satisfaction ratings ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng ating mga kaibigan sa Okta Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa dating 54%. Kaya nga, Cleve, bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Pero sumadsad din sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%. At pero Cheska, bumagsak din sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Lumitaw sa survey na mas mataas na ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara. Tama ka, Ina. Kaya nga lumalabas na posibleng may kinalaman ang impeachment trial sa pagbaba ng bilang ng mga nagtitiwala at kontento sa trabaho ni Vice President Sara. Dahil nga dyan, Richard, naniniwalang Malacanang na bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara dahil sa kawalan ng kontribusyon para maresolba ang mga problema ng bansa. Bukod dyan, Carlo, posible ring nabawasan na ang naniniwalang propaganda lang ang paglilitis sa Vice Presidente. Sa inyong palagay, may kinalaman nga ba ang impeachment trial sa pagbaba ng ratings ni VP Sara? Sa inyong palagay, Meron ba? palakpakan muna tayo, kumpleto tayo. Saka, oo. Hindi, First time. pero narinig ko kanina kasi sabi ni Richard, tama ka, Ina. Oo, kinilig nga ako din. Sinabing tama. Ang saya Alam mo, naman gaano ba katama Sa kaka-echisera mo, nakalimutan mo na. Sino bang next? Yun nga, bumaba ang ratings ni VP Sara Duterte. No? So ano ba, basa ba natin dito nagkakaroon na ng epekto finally yung impeachment trial? Cheska, tama ka, Carlo. Di ba tama ka, Cleve? Ayan na. Hindi, ikaw, ano pagtingin mo? Hindi, ayun na nga. Ang pagtingin mo ba, nakaka-apekto na yung impeachment trial? Palagay ko, lumalabas na kasi unti-unting ebidensya. No? Tsaka parang feeling ko, si VP Sara, malakas ang panawagan ng taong bayan na harapin niya. Direkta yung paglilitis. Ano ginawa ni VP Sara? Lumipad at nag-world tour na naman. Na para bang, imbis na pumunta siya sa Senado para sa impeachment trial, nagpa-press conference lang, humingi pa ng libreng catering. So parang feeling ko, taliwas to sa inaasahan ng taong bayan na harapin niya yung impeachment trial head-on, hindi yung puro representasyon lang. Kaya parang sa basa ko ay naapektuhan na rin ng kumpiyansa ng taong bayan sa kanila. Tsaka may parating din daw na isa pang survey na pinapakita na actually even yung preference rating niya for 2028 presidential bid niya, medyo bumaba rin yung number niya. So even that race is getting tighter. So yung skepticism natin, no, Cleve, na whether meron bang soft TDS, meron bang median voter na pwede, it looks like there are signs na may persuadables after all. And opening days pa lang yata ng impeachment ang kinover ito. At saka wala pa yung I think kasagsagan talaga ng hearings. And now as we get into the more even mas maraming pasabog, probably the numbers could move. Pero kayo, anong basa niyo? Well, tandaan natin na dito sa impeachment, yung Article 4 kasi, ang sinasabi ng iba, yan raw yung pinakamalakas. Ako, I disagree eh. Kasi yung Article 4, yung grave threats, saka yung contracting of assassin. Right. Sa aking palagay, kasi dahil quasi-political, quasi-judicial yan, no? Doon sa political side, I don't think it's as strong. Because tandaan natin, dyan in love ang mga DDS sa mga Duterte. Magmumura, pagpapatay, violence, bastos, walang modo, pagbabanta sa iba. Now, I understand that there are a lot of people who are starting to be persuaded na hindi ito yung klase ng bansa na gusto natin, di ba? So, that's fine. Pero, hindi yun yung magtitibag sa aking palagay sa popularity ni Sara Duterte. I think the stronger ones will probably be yung ill-gotten wealth at saka itong pinag-uusapan natin na confidential funds. Why? Kasi, ang laging pinagmamalaki supposedly ng mga Duterte, simple sila. Hindi sila magnanakaw, no? Pero pag tumatak na yung magnanakaw na totoo naman sa pangalan ng mga Duterte, I think mas bababa pa yung Pero din yung sinasabi nila 3,000 lang kailangan para mag-hire ng assassin kung may kabit yung asawa. 5,000 naman. 5,000?
kakaibang 3,000. Mas murang nakita mo. Ilocano version. May nakita kami. Parang kami Ilocano. Pati 3,000 na po. Pati 2,000 kinupit mo May, na. may subcontractor na mas mura pa daw. Kasama ba yan doon sa simpleng tao lang sila? Ganito ba talaga ako Simpleng umipot tao si sila, Richard? 5,000 lang, pwede na. Gin bilog daw, pwede na. Hindi. Ako, baka I take a different view. Hindi pa comfortable yung ganong klaseng mga movement, di ba? Parang It's still a 5 bit. percentage Within margin of points, error pa, oh. Maaaring labas na sa margin of error, 8% pero yung kung isa, conservative na take, no? Parang yung mga pa yan, mga regular ordinary fluctuation sa survey na maaari mong makita, no? Ako, ang tingin ko, basta yung prosecution, yung mga nagbabantay sa paglilitis, pagbutihan nila doon sa pagtatalakay sa ating mga kababayan, para saan ba yung paglilitis? Kasi baka nga hindi din magandang tignan na dapat batayan ay public opinion dito sa paglilitis, 'di ba? Kasi ginagamit din niya ng defense na sikat naman si VP Sara, marami pang may gusto sa kanya and therefore hindi siya pwedeng managot, 'di ba? So regardless of the movement in the trust satisfaction ratings of the Vice President, dapat magpatuloy yung paglilitis at isiwalat yung mga ebidensya, 'di ba? Whether it shows na dapat siya ma-convict o ma-acquit, dapat dun malaman sa paglilitis 'yan. Pero marami pang kailangan kasi doon din sa mga ibang survey, lumalabas na hindi pa ganun kabuo yung pagtutok ng ating mga kababayan o pagsubaybay doon sa impeachment trial, right? So tingin ko, mas gisingin pa natin yung Senador prosecution. Cliff. Senator Cliff. I want to get the point of Ina and Cheska also this. I wonder though, Dino, like it's not only yung, di ba, yung legal nature ng mga cases, it's also how it's communicated by the prosecution and defense team. At in fairness, nakita natin, iteratively parang nag-improve at nag-evolve yung strategy nila. If you look at from the early days ng ginagawa ng prosecution to the later days, and even the defense, nag-evolve din sila. I think if you look at Attorney Poa, for instance, iba yung kanyang approach, very different from the opening days. But I want to see also how other Baka pa yun look at this. Baka yung mga unang linggo ng impeachment trial, warming up sa lahat ng sides. Oo, exactly. Senator, judges, 'di ba? Prosecution, defense, no? Tapos ngayon nakikita natin, nag-a-adjust na sila sa katotohanan ng paglilitis na dapat they appeal to the public talaga, no? Ako I agree with Attorney Dino's point. Kasi sa paglabas ko, kapag mamamalengke ako, pag Right. magpapagas ako, so nakikipagkwentuhan tayo sa labas nakikipag-marites tayo dyan. So, totoo, nung pinag-uusapan yung grave threats, masyadong hindi pa nayayanig yung mga DDS talaga. Kasi nga, sabi mo nga, Attorney Dino, dyan sila na in love yung mahilig sa violence, feeling nila kapag drug addict, dapat talaga pinapatay, o kaya kapag may nag-threaten sa'yo, dapat i-threaten mo pabalik. Pero nakita ko, nung sinimulan ng pag-usapan yung pondo ng bayan, pagkausap ko, pag bumibili ako sa palengke, sasabihin nila, ano ba yan, ang mahal na nga ng bilihin dito sa palengke, tas sila, binubulsa lang nila yung pera natin, hindi natin alam kung saan nila sinaspend. So doon natin nakikita kung ano talaga yung mas nag-resonate sa mga kababayan natin, which is, naghihirap ang Pilipinas, grabe ang inflation, grabe ang ekonomiya, tas maririnig pa natin sa araw-araw na impeachment trial, na yung pondo pala na binabayad natin sa value-added tax, sa income tax, binubulsa lang pala at pinanggagamit sa kung ano-anong kalokohan. So feeling ko, yun talaga ang nakaka-pierce through ng puso ng mga tao na, okay, DDS ako, pero na-realize ko mali pala siguro yung sinusuportahan DDS ka, ko. Cheska? Hindi sila. Sila po. Hindi, okay lang. Inclusive naman tayo dito May sa with due economist respect. tayo dito. Perfect yung segue. Inclusive tayo sa with due respect, oo. To clarify. Kasi po, Your Honor, misleading po. Your Honor, sinabi mo yung sinasabi nila. Baka i-splice yung Defense video. team to. Thank you. Baka may plan B rin si Cliff. Nasa plan C na ako. Ako curious ako dun sa pag-fluctuate kasi if you notice, lalo na dun sa earlier part ng impeachment, ang lumabas ay yung violent side, yung authoritarian version ni Sara Duterte. And normally, ang expectation ng mga Pilipino sa mga babae, maintindihin, maaruga, maunawain. Tapos may Duterte brand ka na violente, take charge. And definitely, nagbabanggaan yung dalawang, kumbaga, expectations na to. So, sa akin yung laro nung, okay, magtitiwala ba tayo sa isang babae na kayang maging marahas? But also, magtitiwala ba tayo sa Duterteng babae? Diba? Kasi Sara is the Duterte, is a female version of her father, albeit medyo
watered down na version. So, feeling ko yung Wait, fluctuation. Saan yung watered down? 5,000 or yung 3,000? Well, Ako, uli lang siguro sa akin, no? Ako, sa totoo lang, yung pagbaba na yan, siguro, good news yan, no? Pero ako, nababagalan na ako sa pagbaba rin ito, no? Kitang-kita mo na right from the very start, poor performance as DepEd Secretary. May educational crisis tayo, napakawalang kwenta. Ang ginawa ay mag-author ng may isang kaibigan na libro, tapos gusto pa ipapamigay, isa-subsidize pa. Ang pangit na nga. Yun yung una. Pangalawa, di ba, wala kang makikita na contribution talaga sa pagbaba ng ng classroom backlogs, ng textbook backlogs. Walang improvement sa instructions. Pinakamababa ang mga Pilipino na nagbumukang mangmang sa international standards nung siya ang DepEd Secretary. No? As Vice President, wala kang nakitang programa anlayo kay VP Lenny na may Angat Buhay programs. No? Tapos, malalaman pa natin, magnanakaw naman pala. May yung sa confidential funds, ginawang chichire yung pera ng taong bayan. No? Tapos, mura ng mura, bastos walang modo. Nag-misdeclare pa nga ng mga kaperahan niya doon sa SALN niya. Tapos, walang ginawa ko hindi mag-abroad. No? Tapos, wala talagang silbi. Sa bagay, ang silbi naman niya talaga ay mag-antay na mamatay yung Pangulo. Kaya niya nga gusto siguro madaliin at kaya nga nangontrata na ng assassin. Thank you for your closing statement. It's stricken off the record, Council. I will allow it. Oo. Marami po salamat sa pagtutok sa Attorney Dino De Leon and the Divas. El Divas. Hindi, pero syempre ang dami na naming palitan dito ng mga kuro-kuro dito sa pagbaba ng trust and satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte. Kayo naman, ano kaya ang pagtingin nyo dito? Maaari po kayong makisali sa aming talakayan ngayong hapon. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It with Dino. Balik na po ako, galing na. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagpapalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa With Due Respect! Complete version. Complete edition. Bubble ka. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pagpayag ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Manases. Turuan mo Ronald Manases. Alam mo kami ng channel. Sabi niya, eh. Diba, parang kailangan mo ata ng refresher course sa, di ba, Tagalog lesson mo galing pangalan ng kay Pinoy. Ine. Bakit okay? Ating pangalan lang. Hindi, kasi binabasa ko yung comment nung nakaraang linggo. I was wondering kung si Ina tinuruan ka ng pagtatagalog. Ayan na naman Anong ta- tinuro mo kay Wait lang, may spill pa ako, Cleve. Ay, dito na sila. Anong tinuro mo kay Ina? babalik tayo sa show. Patience. Patience. O sige, Cheska, ikaw na. Mamaya. Pasensya ka na, Cheska. Patience na Sorry, lang din kasi tayo. may sakit ako last week pagsalitain niyo. Ayan, ginawa ng Pangulo ang desisyon matapos katigan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasubpina ang bank, tax at AMLAC records ng mag-asawa na magagamit para magamit po ito sa impeachment trial. Posibleng magamit ang Cheska ulit. dokumento. Cheska ulit. Posibleng magamit ang dokumento sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Matatandaang sinita ng AMLAC sa pagdinig ng House Justice Committee ang 6.7 billion pesos na bank transaction ng mag-asawang Duterte. Isinumiti naman na sa impeachment. Ako na lang. Ikaw na ba ulit? Gusto mo ikaw pero boses mo tas ako yung magbabasa. Try nga. Try natin. try Sige, galingan mo. natin. Sige, mukha ko. Sige, game. Direct. Isinumiti na sa impeachment court ang mga dokumento mula sa BIR, AMLAC at ilang bangko. Ba't di mo mapanindigan? Pero ayon po kay Clerk of
Court Renato Bantog Jr. humirit ng ilang bangko ng deadline extension para isumite ang mga dokumento. Yun. Tiwala naman si Prosecutor Jervin Luistro na makakatulong ang mga dokumento sa pagtalakay ng ikalawang article of impeachment na may kaugnay sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yes, at nakatakda ring magsagawa ng caucus ang mga senator judge para talakayin ang hiling ng mga nakakulong na senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa paglilitis. So lahat ng yan tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Grabe, wala na tayong time para sa diskusyon. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Dynamic. Sa sobrang sanay tayo lagi na Medyo may barangay. absent. Ngayong kompleto tayo, parang nawi-weirdo ako sa dynamics natin. Madaming tao. Mahirap din pala na marami ka anak. Malaki yung pamilya mo. Ilan ba gusto mo? Ilan ba gusto mo? Tito Cliff. Alam mo, Tito Cliff? Ay, pag-usapan kaya natin yung tax records. Oo, hindi. Ano sa tingin ninyo? Hindi, ang ganda ng mga, parang yung image lang ng makita na yung box ng mga May tanong lang ako doon. records. Ba't nag-iba kulay nung box? White? Naging red. Dati green, di ba? parang kitang-kita mo, BDO, BPI, may land bank pa ata, yung iba't ibang mga ano, 'di ba? So, sa wakas, 'di ba, nakarating na sa impeachment court. Ang tanong, iba pang tanong, 'di ba? Tama ba ako, Dino, na iba pa yung usapin kung gagamitin at bubuksan o tingin mo bubuksan to ng impeachment Bubuksan. court? Okay. Bubuksan talaga kasi pinasabina na ng impeachment court. Ang question eventually pag nakita is admissible ba ito? Okay. Iba kasi yung question of admissibility pala. and i-allow sila mag-object. Ngayon gusto ko lang linawin di ba, sinampina ng impeachment court. Tapos ang sabi na maraming mga opinion na I really disagree na it will still largely depend on whether the president will allow it because sabi sa tax code daw kailangan ng permission ng presidente, no? Yung permission ng presidente na yon, sa aking palagay is sans any subpoena. Kasi kung ganong klaseng logic ang mangyayari, ibig ba sabihin natin sinampina na, sinabi na ng korte na kailangan makita at buksan, kayang pigilan ng presidente ng Pilipinas? 'Di ba? That is not within the executive power to prevent a court of law and an impeachment So, court. regardless. Actually, regardless. Pero siguro dahil they want to make sure that it's safe. Pero alam niyo kung anong mensahe niyan, ha? Categorically, kahit na hindi sinama ni BBM yung issue ng impeachment sa kanyang SONA, categorically, it looks like may diin na sa Malacanang. It looks like may sign off na ng presidente. Kasi kung gusto talaga ng presidenteng politikahin ito, di sakasakali, sabihin niya, ayoko payagan. Pero ito pinayagan eh. What does that mean? It means na talagang may sign off na ng administrasyon itong impeachment, which is the right thing to do. Because syempre, dapat galangin mo yung impeachment court, no? And then dahil may subpoena yan, hindi pwedeng pigilan ng presidente. So in principle, I agree with the decision of the president regardless, no? Pero sa akin palagay, I think on board na ang buong administrasyon para panagutin finally, once and for all, ang mga Duterte sa pangunguna ni Vice President. Pero what about the decision of the president na parang hindi niya pinag-usapan yung impeachment issue? Last time I Sa checked, SONA. Sa SONA, like you would have wondered if the president would say something about na nirespeto niya yung checks and balances and at the same time yung separation of powers at ito ang kanyang constitutional duty to make sure na meron tayong transparency at accountability at ito ay tugma doon sa kanyang broader openness to investigation into the flood control and other corruption-related issues. Do you think, Cliff, it was good na hindi na lang niya pinag-usapan? Because the president also has a tendency of evading contentious issues and letting the will of justice of the state take care of things, not to create more controversy. I was about to say that nga, Richard, no, na syempre by tradition si President Marcos hindi niya gustong sumasawsaw dun sa mga divisive, contentious na political issues, no, not the ICC, not the impeachment trial, di niya yan babanggitin. Tas usually pa, kagaya nung nabanggit ni Dino din na okay, dahil nandito na yung subpoena, sige, I will allow it, 'di ba? Dahil sa ICC meron ng Interpol request, sige, I will allow the arrest of the. He hides behind that, 'di ba? Na okay, this is my ministerial performance of my duty, therefore I will allow it. But I think kasi si President Marcos baka nakatira pa din siya doon sa medyo fantasy, speculative fantasy na unity team na hindi pa na merong hindi pa politically
divisive din, no, yung kanyang pamumuno, no. But the fact of the matter is that di niya na ma-regain yung pagmamahal ng mga supporters, halimbawa ng pamilya Duterte, kasi nagkasalian na ng kandila, 'di ba? So baka yun yung gano'n, baka hindi pa nakaabot Yung yung strategy na is hold on to diba? what you have or prevent a hemorrhage sa pwede kanyang din, diba? support base. Parang hold on to a 1/3 of the voters and people, and baka sapat na yan for him to see this through until the final days of his administration. And in fact, ang sasabihin ko kay President Marcos is that sa usapin lang ng bank at tax records ng ikalawang pangulo sa impeachment court, sa survey ng sa amin, no, sa Momentum Research, no, majority of Filipinos, no, 6 in 10 Filipinos sinasabi na dapat buksan, gamitin ang tax at bank records ng Vice President sa impeachment trial para makatulong, no, doon sa pagsisiyasat sa impeachment trial. And in fact, hindi lang to, majority to across regions, so hanggang Mindanao, majority ng mga Mindanaoans, they agree dapat gamitin yan. And even according to factions, pag tinignan mo, pro-Marcos, pro-opposition, independent, they agree, yung naiiba lang yung pro-Duterte, but you'll be surprised, evenly divided din sila. So maybe my message to the President is that actually, President Marcos, this is not a divisive issue. The rest of the country, the majority of the Filipinos from Luzon to Mindanao actually would like to see the bank and tax records of the Vice President opened and investigated in the impeachment. Ako kasi, I just hope the President dun sa issue ng accusation ng selective justice, he gave a more convincing narrative. Kasi one of the things I hear from common folks, median voters, not necessarily palengke, baka sa bank, kung sino. So hindi ka namamalengke. Si Cheska kasi namamalengke. Pero, sabi nila is, okay, meron tayong impeachment trial. What about yung flood control investigation? So parang nakikita nila may pagka-selective dito. But of course, hindi dapat selective yan. Hindi naman yan mutual exclusive. So siguro if the President had a narrative kung saan in-explain, no, all of this ginagawa natin. Hindi yan mutual exclusive. Hindi lang naman yung kay Sara Duterte ang tinitignan natin. Lahat titignan natin, even people very close to my heart. So I felt he could have built on that. Kasi he already touched on that aspect. Diba? Na hindi ako presidente ng pamilya ko. Oo, so sa huling solo ng Pangulo, baka volunteer ba tayo? Tayo tatlo magsusulat? Ano ba gusto niyo mangyari dito? Kayo na lang. Paano naman siya eh? Hindi. Oo, parang sinabi kasi ni Richard na ano daw, na sana tinuhog niya na lahat, no? Na sinabi flood control, this is an issue of accountability, impeachment trial, this is an issue of accountability and ano. The reason I'm saying that, and again, I want to hear also from our economists and experts here, kasi meron din issue ng sustainability, fiscal sustainability dun sa mga pangako niya. Ang dami ng mga tax relief kung ano. Na for me, last year pa lang nakita natin na meron vacuum of narrative. Nung sinurrender si Digong sa ICC. The President did not provide us a convincing argument bakit niya ginawa yan. Kaya hanggang ngayon, you have this weird situation whereby our top ally, the US, and Duterte's both are saying, walang mandatong ICC, why did we surrender the former President, right? And therefore, this was illegal. Diba? So hanggang ngayon, feeling ko, yun yung problema natin na yung evasive strategy ni Marcos has its pros, probably it avoids hemorrhage, but it also leaves the battlefield for alternative narratives, including false narratives to come out, especially dito sa issue ng accountability. When the President made the issue of maya naman kayo, fighting corruption, also a central thrust of his final years in office. I just feel my tension dyan at may risk dyan Pero sige, I think mamaya magpapag-usapan din natin thoroughly yung speech ni PBBM. Pero gusto ko lang itanong, baka lang kasi makalimutan natin, yung halaga nung paglabas ng tax record, baka si Dino might want to explain, ano yung mga gaps na kapag hindi napatunayan ni VP Sara, kasi lalabasan natin yung tax record, di ba? Anything na hindi magtutugma sa bank records niya, sa ITR niya at sa SALN niya, yung may smoking gun na tinutukoy? Tandaan natin, tax record siya mismo nagsumite niyan. At ang sinasabi niya, ito lahat ng sources of income ko. Okay? So, kaya, pagkatapos mo yan, pagka nag-compute ka, ito yung babayaran kong tax. Sworn yan. Ibig sabihin, nanunumpa siya. Right. Pagka tinignan yung bank account niya at may mga pumasok na pera doon, tapos hindi niya ma-explain, that should have been considered as income and therefore nagbayad ka dapat ng tax. Pag hindi mo sinama yan sa tax records mo, ibig sabihin perjurious yan. Diba? Pangalawa, makikita rin doon kung ano yung sinasabi mong income mo doon sa mga coming from other companies. No? So pagka hindi nagbangga yung dalawang yan, malinaw na merong
merong income na hindi dineklara or merong mga wealth na hindi binayaran ang tax. So, hindi lang rin ito usapin ng kung magkano talaga yung income, ill-gotten ito, kundi culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and violation ng ating tax code kasi tax evader ka pa pala. Nakuha natin yun. So yun pala yung mga iba't ibang maaaring makita. Nakita. Iwalay pang issue na tax evader, ill-gotten yung wealth, Correct. diba? Tapos ito bang kung tax evader at ill-gotten yung wealth constitutes betrayal of public trust, diba? Tsaka nagsisinungaling ka talaga pati doon sa SALN mo. Kasi ibig sabihin, SALN pa. may SALN pa. Kasi ibig sabihin, merong mga, ito nga yung sinabi mong dineklara mong mga income, nagmamatch ba yan sa SALN? Iba pa yun, ha? At ang treatment pag ikaw public official, kapag hindi mo mapaliwanag yung gap o yung inconsistency dalawa, i-assume na ill-gotten yun. Presumed ill-gotten under the law. Under the And law. in fact, the Office of the Solicitor General can commence for future proceedings. Kasi kung hindi Paliwanag. ma-justify Flag kung dapat public yan. official kung saan nanggaling itong mga kaperahan na ito, automatically presumed to be ill. So would that mean na in this case, si VP Sara ang dapat magpatunay na hindi galing sa mali o illegal, hindi ill-gotten wealth, yung mga yung billion piso Correct. na naglabas-masok sa bangko Correct. niya? Kunyari, napatunayan na meron siyang bahay sa Forbes Park, hindi nagmamatch yun sa kanyang salary, automatic, presumed ill-gotten So yun. siya ang magpapatunay Kailangan dapat. patunayan niya, dito nang galing yung pera na yan. At kaya doon crucial na makita din yung income tax ng asawa niya. Correct. O, Kasi pwede nga, conjugal bilhin ng conjugal, property. under sila ng, actually, hindi conjugal, absolute community property. What is yours is mine, what is mine is yours. Kaya kahit na nung mangyari dyan, hindi pwede magsabi si Mans Carpio na hindi nababiolate yung kanyang right to privacy kasi una, nakita naman natin, sinampina na eh. Diba? Sinampina by no less than the impeachment court, the highest accountability court in our country when it comes to the highest officials of the land. Tsaka napaka-useful din ng testimonya ng mga bank employees mismo, no? Kasi yung nakaraan linggo lang, yung testimonya ng staff ng Land Bank, no? Napakagandang marinig mula sa kanila. Kasi ako gusto kong marinig mismo, tumistigo, ipaliwanag sa akin, bakit ito ay isang highly unusual na transaction? At sasabihin ng isang staff sa Land Bank na araw-araw pumapasok doon, gumagawa ng mga transaksyon, nasasabihin niya na sa buong buhay ko dito sa Land Bank, first time ko lang makakita na in-encash ang ganito kalaking pera ng isang opisina ng pamahalaan. So, I think napaka-helpful na ma-visualize mo how unusual yung isang transaction at kung bakit kailangan talagang imbestigahan. Teka lang itong si Harry Roque, pinag-iinit na naman yung ulo ko eh. Bakit nadamay si Ate Roque? Kasi ang sabi niya, Di pa siya sa kanyang gising. status, Di pa siya gising. ang sabi niya doon sa status niya was unusual, not necessarily illegal. Illegal, oo. Eh Harry, totoo naman eh. Totoo naman, di ba, na yun palang sinasabi, unusual. Bakit nagko-conclude ka na illegal? Hintayin mo pag nakita na yung mga pera, kung doon sa loob ng nung ano na yung bank account, doon natin makikita yung mga illegal. Hold your horses. Umuwi ka nga dito. So, Malicious. ilang beses nagnanduro kami last week? Wala. Wala. Number 1 na, meron na. Kayo malicious. Malicious. 2.1k viewers natin. Pero tayo 2,000 na dahil viewers. pagbabalik. Hindi, paggising ni Harry, Samahan niyo kami apat sa yan. Mariana Puno ng mga yan. Dito lang sa With You Respect! Lagot ka kayo. Suabe! Mga malicious. Ito, nagsalita, Chesto. Wow! Welcome back! Sarap. Saktong-sakto, nagugutom na. Ito yung Ayan. mga savory, no? Sweet. Kailangan naman natin ng kilig sa buhay natin, Tita Ina. Ayan, welcome pa rin po sa With You. Okay. Hello. Ako na ba? Ako na ba Did you kasalita? just call Ina tita? Oh my God. Yan ka, sorry. Na-violate ako as a Apa, contemporary. Tawagin mo rin daw siya ng Tino. Ito, Richard. Ayan, now welcome back po. Kasama pa rin ng Team Pinas. Ngayon po magmumukbang tayo with the twist. Magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Bangayan! Thank you, Auntie Cheska. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Bago tayo magsimula
nagsimula kumain kahit nauna na si Carlo. Agitator. Agitator natin. Parang dito kasi Gen Z ako eh. Parang nakikita ko dito sa kabilang couch na to, para bang me at the end tawag. Ayun. Ano bang Mabilis Yes, pick up. ano Donut. kasi medyo May donut, donut? matamis. Ano Yeah. bang tawagan nyo dati? Ay, Bawal. Yes. Na-shock. na-shop siya. Okay, so sino ba naaalala natin sa pagkain na to? Richard, kumain ka naman ng donut. What time? Ano bang laman nito? Sugar rush na naman tayo, madaldal na naman tayo. Ay, di pa ba sugar rush siya ngayon? May laman sa loob eh. Oh. Ay, Ay, may masarap. laman sa loob. Laman sa Malaman. Parang Masarap start dito, no? Malaman. Gusto nyo ba yun? Yung may O, laman diba, sa loob, si yun yung Ina masarap. patient sa akin. Hindi pa siya kumuha. Tala na yun. Ayan na naman. May laman kasi sa loob Sorry eh. na. Ayan na naman, barbarian. So, naalala ko madumi. dito. Kahit hindi niya talaga kalasa, yung ganitong design kasi, pag may bread, tas may chocolate, tsaka may ganyan, Ano yan? parang siyang eclair. Wow. Diba? Parang naalala ko si Auntie Claire. Kasi kamukha siya ng makeup artist natin si Miss Donna. Bakit ang dami ka ng ibang tao? May picture kasi sila. May picture sila. Pagka Richard A. Darian version, our resident European, oo. How do you say eclair? Eclair. How do you say eclair? Set up ka ni Cliff Richard eh. Southern European. Oh, pero bakit ba nasa balita si Auntie Claire? Claire Castro, ang Lagi ating naman. spokesperson. Everyday Alam mo nagpe-press naman Parang mag-surprise ako na wala siya. Tama. May kasagutan eh. Lately eh. At iba Well, lagi naman siya may kasagutan, ng diba? kasagutan niya Oo. ngayon. So, medyo personal eh. Medyo personal ang inabot ng sagutan na to. And what Alam mo, Cliff, ikaw magsalita kasi kumakain kami lahat. Oo nga eh. Sige. Hindi kasi 'di ba may sabi ni Senator Amy Marcos ay may impacta daw sa Malacanang. Oh my Di ba? God. ICC ang tinawag niya. The RCC, impact Yung I is impact. Pero ang sabi ni Attorney Claire ay, well, it takes one to know one. Yes, sir. Ulitin mo nga, Cliff. It takes one. Huwag mo kong pinaglololo ko, Richard. Meron pa yata yung sinabi, ewan ko kung totoo, hindi ko kasi narinig, pero nakita ko lang online yung sinabi na ang problema kasi sa iba, pagka nagsisinungaling, iba raw yung Ayun umahal. Anong kaguluhan do? Grabe, kailangan pinagsisilbihan si Cliff. Ganyan kasi kumain ng donut na Pero alam mo, eclair. ano gusto ko Dapat dito may kay, fork. kay Auntie Claire? Lang social. Yes. Kasi alam mo yung yung crowd kasi ng mga DDS, gustong-gusto kasi nila yung ganun eh. Yung Yung bastos, yung walang modo. Pero si Auntie Claire, hindi bastos, hindi walang modo, pero derechuhan pa rin makipagbardagulan. Parang ikaw. 'Di ba? Magkaiba yun eh. Parang ikaw. Parang di naman. Di ba? Ay, naman ba? Parang pwede ka, oo. Kasi si Auntie Claire, pansin nyo, hindi siya nagmumura. Oh, decente na Hindi siya bardagulan. At laging may resibo At laging may resibo, yan. ilalabas niya yung mga pinagsasabi nila, 'di ba? And they will throw all their rhetoric against them, 'di ba? They will throw it, she will throw it back. And then sakto, no? So ako, kung merong ilang mga appointees na napakatalino nitong si President Bongbong Marcos. Yeah, I wanted to say, I think she was, kasi nung siya yung na-appoint, no? We had in-interview ko siya, and I was wondering, like, tugma ba ito doon sa gustong messaging? Kasi di ba si BBM medyo resident European din na. Ano pa? Social, di ba? Kasi, eto, si Ate Claire, si Pero Attorney kasi kayo Claire. galing Oxford eh. Medyo medyo bardagulan ng konti. Pero the more na actually, perfect talaga siya eh. Perfect, Kasi yun perfect. ang bilis naman sumagot, tapos nagre-resonate, tapos talagang kung bardagulan, spontaneous siya eh. And I think, Yeah. doon mo makita, in fairness kay BBM, he has an eye for talent. Paras kayong pwede mag-talent manager. Parang Tito Cliff. Tito Cliff. Talent ko si Senator Dino eh. Auntie Claire dun sa kabalitaktakan niya sa Senado. Kapag nagsisinungaling daw, Ay, Ay? yung iba daw humahaba eh. iba na yung mahaba. Anong Ay, yung ilong daw. Si Harry Roque, Imbis na ilong daw humahaba, iba raw baba raw siya. Parang gano'n yata yung intindi ko Hindi ko rin Hindi naman ako. Pero alam mo I think
well, alam naman na yun ni Senator Amy nung nakaraang eleksyon, talaga, na delikado siya dahil dyan sa mga atake niya kay President Marcos. No? Yeah. Kasi sa kahuli-hulian, ang baluarte pa din naman niya, the Ilocandia. No? Pero dahil sinisiraan niya yung sarili niyang kapatid, hindi yan na nakakatulong dun sa kanyang public support. And in fact, kalalabas lang nung ating mga election geeks, no, sa Twitter, sa X, no, na pag tinignan mo, kinumpara mo yung 2019 to 2025 niya, yung mga previous election niya. Right. Ang laki ng hemorrhage talaga, ha? Yeah. Particularly in the bailiwick of North Luzon, no? Kay Senator Amy Marcos, hindi nila na-appreciate na namamangka siya sa dalawang ilog at sarili niyang kapatid, sinisiraan niya. Yung mga Baka Ilocano, hindi kami ganyan mga Ilocano. Ilocano nga pala. Oo nga. Ilocano nga pala. Dalawa Ilocano. Ayaw na ayaw kasi namin talaga ng mga traidor. Ah. 'Di ba? Itong si Amy Marcos kasi baka naman talaga kasi hindi Marcos, no? Parang ni Marcos eh. Ay, ganon? Parang ni Marcos ko umasta, 'di ba? Kasi yung mga lagi nga sinasabi, to a fault, solid north nga yung solid north. Ako hindi ako parte niyang nag-solid north para sa mga Marcos, pero hindi ka naman ganyang kalalang ka-traidor kasi supposedly, all caps supposedly, kadugo ka. 'Di ba? Tapos ganyan ka umasa sa sarili mong kapatid. Parang hindi ko maintindihan 'yan. And buti sana kung pinaglalaban mo prinsipyo. Pero ang pinaglalaban mo mamamatay tao, ang pinaglalaban mo mga magnanakaw, ang pinaglalaban mo mga Duterte na hindi mo kaano-ano. 'Di ba? Hindi mo na nga sila kaano-ano, nandoon ka na pasaba ka pa. So hindi ko talaga maintindihan kung wala ka talagang values, no? Siguro naman talaga wala naman talagang values. Tandaan natin, 'di ba, nung meron daw nag-question sa kanya na student leader, ano nangyari doon sa student leader nung panahon ng martial law, no? Hindi nakakalimutan ng taong bayan kung gaano kasama ang ugali nitong si Amy Marcos. Hindi ka mapapatawad ng sambayan ng Pilipino kasi right from the very start, meron ka na talagang history ng kasamaan. And ibalik lang natin dito sa kinakain natin. Kasi nasasarapan ako and it's so nice to eat. And then naalala ko nga tuwing napapanood ko yung videos ni Auntie Claire, very easily digestible yung words niya. Alam mo, hindi lahat ng mga abogado na magagaling or expert litigator ay great communicator. So feeling ko after ng term ni Attorney Claire dyan sa Palasyo, sana Senador din magturo yan, siya ng senador. masterclass in communication kasi na-appeal talaga niya lahat ng demographic ng Pilipino. Kahit naiinis sa kanya, nakikinig sa kanya. Sa Yun yung pagpapunta sa mga importante. palengke. Yung kanyang fashion, yung kanyang fashion, I love it. Ay, what do you it think? also hits all demographics. Samantala, dati naman si Attorney Sal Panelo, isang demographic lang na hit niya. So okay I'm na not yan, sure na maraming mga andito yung demographic na yan. Ano sabi niya ng soda? Ano sabi niya ng soda? Ano sabi niya? Hindi sila attend? Ano naman? Real talk lang kasi. Real talk lang. Relevant pa sila. Magpapatuloy ang lahat kahit hindi sila umattend. Sabi niya. Siya nga. Pero ito, speaking of Amy, may kinausap tayo na member of the Marcos family at ang sagot niya, di ko siya tita. Mabilis ang sagot. Di ko siya tita. I don't know ano ibig sabihin nun. But ito lang masasabi ko, it looks like nahihirapan din siya doon sa mga senator, judges, wink-wink, di ba? Kung titingnan mo yung ibang parang kasama doon sa defense team halos, medyo mataas din sila sa mga surveys, no? Like kita natin, we don't need to name them. But it looks like Amy is also not doing very well, no? Doon sa DDS base who were expecting her probably to step up. At parang nagsistruggle siya, no? To make a mark. Hindi siya one-sided enough siguro. Yun ang problema niya so far. Nakikita mo na yung desperation ni Amy. Vlogger na siya Parang eh. doon na tayo sa vlog. Babanat na tayo sa mga malalakas na tao na kilala publicly. Tapos yung banat pa, sobrang below the belt. Yeah. Personal Diba? eh. Name Personal. calling eh. Name Sobrang calling. Parang baba, no? kuha lang talaga Sobrang ng baba. attention. Sobrang baba. Yung mga bata. Sobrang baba. So, ang manat niya. Umaba naman tong discussion na to. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano Ang sabi niya? discussion natin today. Binabaril-baril na po kami dito. Ano ba yan? Binabaril-baril Hindi ko na na kami dito. Okay, bago pa tayo tuluyang mabaril. Ganun pala yung pag binabaril-baril ka na dito. Bababa na Binabaril-baril, ibig na dumapa. At bumaba. Pagbaba. Yung diskurso pala ang bumaba. Teka. Yan na. Kasi pababa na din tayo yung talakayan natin. Pero, abangan niyo po sa aming pagbabalik. Malalaman naman natin kung sino ang mga lucky winners ng ating ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa... With due respect! Uy, happy birthday, Tita Marlene. Hoy, happy birthday po. Kay Senator Joe.
Umunguya pa po ako, sorry pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang inyong mga minamahal sa Team Pinas. Muli ako po si Cleve Arguelles. Agyaman ako unang ikabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon. Ako po, si Ina Gakad. Siya si Richard Heydarian. Ayan po, pasensya na absent ako last week. Nakita ko, hinahanap ako sa comments. Ako po, Yun! Chester. Yes. At ako naman pong wala pang absent na si Carlo Flores. Kaya malaman kung sino ang ikutan Bigyan ng ng award. ating ruleta. Bigyan ng Tulad jacket. ng dati. Well, hindi na ako umaasa na quick comments na ang gagawin natin. Lalo na ngayon, anim tayo buhay. sa Maywagang Ruleta at sa mga nanonood at nakikinig. Makijoin naman kayo. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Wala ka bang absent? Ha? Meron na ko. It's time! Maikutin ang Magic Ruleta. Pwede na siya mag-USEC, rin, Claire. Diba? Nagdadala na ng resibo. O, go Ruleta lang! Go, Roleta! Go Rina, go Roulette. Ay, mali. Senator Panfilo Lacson. Unang, Senator Ping. Ano bang bago kay Senator Lacson ngayon? may bagong report na si Sen Lacson tungkol sa mga flood control projects na allegedly anomalous. Ay, mahilig din Parang yan. hindi gumana yung ceasefire, ceasefire. Parang may ganun ang nangyari. Oo eh. Sabi nanghihingi daw ng ceasefire pagkatapos magbunga nga. Itong bungangerong si Alan Peter Cayetano. Siya wala nagpapatama eh. Oo, tapos panaaway to eh. No? Panaaway, lahat inaaway. Ito si Ping Lacson. Stress na stress na, hindi na makapag-shave. Oo. Ikaw rin ba? Itong si Ping Lacson, sabi niya, all my life, ang meron ako integrity, hindi nga kumukuha ng pork barrel di ba? Ng pork barrel funds. Right from the very start, no? Tapos ngayon, investigador yan. Iniimbestigahan niya na ngayon yung flood control. Nanghihingi daw ng ceasefire itong si bungangerong live seller na si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, bakit ko bibigyan yan? So, meron siya mga bagong findings. Ano yung mga findings niya sa Taguig? Una, meron daw the same request, the same facility, the same project, pero dalawa daw yung voucher na binayan. Hindi nga ghost, pero dalawang beses binayaran. Ano yun? Overpayment ba yun? Okay. Double Double payment. Double payment. Talaga double payment. And tingin siguro nila, hindi yan ma-audit. Pero yun yung mga findings. Akala ko si Mary Grace Piato sa Davao nakatira, sa Taguig pala. Sa Taguig. Baka naman kamag-anak niya. Hindi kasi malapit siya sa BGC, so medyo Okay. Kaya Mary Grace Piato. Yaros. At Attorney Dino, meron pa siya nilabas yung parehas na picture sa documentation, no? Correct. Oo. Magkaibang project. Liquidation. Oo. So alam mo, I like how Senator Ping Lacson is leaving his legacy, no? Kahit papaano. Marami mga complaints yan human rights community before, no? Wala namang mga kaso na na-convict siya with finality. Pero at this point in time, makikita mo talaga na lumilinya siya. No, nililinya niya para bang si naalala ko tong si Gandalf no, na parang you shall not pass, 'di ba? Under my watch. Nakikita mo talaga na nililinyahan niya, hindi ako papayag na gaganyan-ganyanin ninyo. Babastusin niyo yung Senado at ganyan ka, Alan Peter, as if kung ano mga kasinungalingan ang titingnan mo, pero tingnan natin yung sarili mong backyard. A technical point, no? I mean, I think misnomer yung ghost project, no? I think it's more like zombie project. Marami tayong projects yan, mga 10-20%. There's something there, no? Meron siyang manifestation, hindi lang siya spectral, no? Pero ang problema is, alam natin hanggang yun lang, di ba? Hanggang 10-20% lang. So, I think misnomer yung ghost project kasi nakikita pa rin natin. And these are the zombie projects at ang dami nila all across the country. So, dun sa mga kaibigan natin na alam ko, Secret DDS nagsabi, Prof, bakit puro namang impeachment? Bakit hindi yung ghost project? Well, sabayan natin. Pwede naman. Hindi naman mutually exclusive, di ba? Kaya nga, dun sa calendar ng Senate, you see there's enough time to do all of the above. Yun yung selective na isipin mo is an either or. Ako, happy ako to discuss all ghost projects, all zombie projects, because alam naman natin yan, kailan nagsimula yan. Ang ligaya ng mga diskaya nagsimula nung panahon ni Tatay Digong. Kitang-kita yan sa mga documentos. So let's start 2016, 2017. Let's go through the whole gamut. In fact, sinasabi nga din ni Senator Erwin, 'di ba? Sinasabi din ni Senator Erwin
Erwin, na yung minority naman pala yung nakikiusap sa Blue Ribbon Committee na wag na daw sana magpatuloy. Akala ko sila ito nagmamatapang, naghahamon na dapat daw wag lang impeachment trial yung asikasuhin. Dapat Correct. daw yung Blue Ribbon hearing dun sa flood control projects ipagpatuloy. Ngayon yung majority handa na silang magpatuloy dun sa investigasyon. Ito namang minority yung natakot at nakikiusap na wag naman dahil nga matatamaan naman yung kasama nila sa minority si Senator Alan Peter Cayetano. Basta ko yung huling hinamon si Senator Ping Lacson nando na sa kulungan, no? Si Senator Rodante Marcoleta yan. Ito ba yung BJMP? Oo, 'di ba? Kaya siguro ingat-ingat din si Senator Alan Peter kasi yan ang nagiging katapat ni Senator Ping. Tama, maraming mga usapin pa kay Senator Ping na pending at hindi pa din na nare-resolve. Pero kung merong isang bagay na maaasahan mo siya, pag accountability of public officials, lalo na sa mga pondong hindi nagamit sa tama, ibinulsa, mga proyektong mga ghost or zombie projects man, maasahan mo dyan Senator Ping dati pa yan So talagang wag mo siyang hahamunin pag yan ang usap. At di ba parang privilege speech niya yung flood control? Di ba? Yun yung nagsimula ng flood control. Hindi ko maalala kung sinong Blue Ribbon Committee chair nun Kaya good luck, Sen Ping. Tsaka yung minority, may session ulit. Sana hindi po kayo nag-absent. Go Roleta! Go, Roleta! Si Carlo, diktador Ruleta agad. O, tinan nyo. Ayan. Kompleto na, Speaking of kompleto. BJMP. Kompleto na. Ang mga nakakulong. BJM lang to Oo, Senator Bong, Senator Jinggoy, and and legal luminary. Rodante Marcoleta, Bong the Revilla. BJM. Wala na BJM na lang. Ayo, JM na lang. JM na lang kasi Peter DI Cayetano Liberation yung Day. Peter Cayetano, sana naman. Ayun pala. Okay. Sabi lang yan ni Atty. Dino Kami, sabi lang namin yung nakaraang linggo Namatay tuloy yung P. Yung P sa BJMP ay Nabulto. Pink's friend. Pink's friend. Okay. Okay. O, nabudots na naman ni Senator Bong Revilla yung justice system. 3 to 2, di ba? Yung 3 to 2. I mean, Dino. Tapos mananalo na naman daw. Nasa survey din, mataas ang placing ni... Dissenting opinion dito yung chair, no, si Justice Carl Miranda, no, isang napakagaling, napaka straightforward, no, yung yung integrity Known niya for beyond his integrity, question. Oo. Tsaka yan kaklase ng nanay ko yan, yang si Carl Miranda, talagang ang sabi nga nila, ang comment nila is laging straight arrow itong si Carl Miranda and very proper as a person, no. Siya yung nag-dissent. And unfortunately, nakapag-bail kasi mahina daw yung ebidensya. Pero nakakapagtaka dyan, lahat ng mga kasama, hindi nakapag-bail. Pero siya nakapag-bail. Pero chain of events yan, di ba? Yun yung mga testimonya na pinapakita na chain of events yan, supposedly. So it's really unfortunate na once again, mukhang si Bong Revilla, makakwit. Kasi kung at this stage in the proceedings, kasi the way bail hearings work, papakita dapat ng prosecution kung ano yung pinakamalakas silang ebidensya para mapakita kung evidence of guilt is strong. No? Ibig sabihin, napakita na ng prosecution supposedly yung mga strongest evidence nila at nakita ng husgado, evidence of guilt is still not strong. So ano pa yung kailangan nila ipakita? Sana may mapakita pa silang bago na magda-directly link dito kay Bong Revilla kasi ang claim, at least because I haven't taken a look at the entire case records, is yung mga testimonya daw, sinasabi, wala kaming personal knowledge ng involvement ni Bong Revilla. No? The ombudsman is saying malakas ang aming ebidensya. So unfortunately, no, sana kung hindi man ma-acquit man tong si Bong Revilla, parang awa nyo na naman, wag na nating i-elect ulit sa Senado. Tsaka tandaan natin na isa lang to sa mga kaso. Meron pa nung graph, no? Graph na kaso. Walang plunder, di ba? Meron dito yung malversation of public funds. Yun yung non-bailable. So doon sa mga ibang kaso, sana naman maduluhan siya at mapatawa na ng perpetual absolute disqualification. Di ba? Yun nga yung sa akin lang, this really sends a wrong signal sa ating mga kababayan. Alam ko, syempre, obligasyon at responsibilidad din ng mga mamamayan na bumoto ng tama, di ba? Pero kasi kung nakikita mo na palagi naman na makakasuhan, makakalaya, Sasayo ng budots. madidismiss yung kaso, di ba? Para ang hirap din tuloy bilang isang ordinaryong mamamayan na pagkatiwalaan yung sistema ng hustisya sa bansa, yung rule of law sa bansa, no? Tsaka kaya nagiging vulnerable yung ating mga kababayan na sila ay natutuwa na lamang doon sa mga
mga ganitong klaseng politiko kasi hindi naman sila nadudulo, hindi naman sila nauuwi na napapatawan Can I sing halimbawa it ng something? Because I know there's disqualification. another important thing, Yes. mga maletang pag-usapan natin shortly. But I just want to add this, may mga nakausap tayo sa Senado because I was in the Senate and these are good people. Sabi nila, ang worry nila is parang medyo alanganin yung optics ngayon. Kasi yung mga senador na medyo affiliated sa kabila, parang isa-isa sila nawawala. Hindi natin alam kung Solar Mommy next, Caldero next, hindi natin alam yan. Pero at the same time, yung mga parang either sumama sa SB11 or in this case, kasama sa administration ng 2025 elections, parang things are not that bad for them. In fact, parang the tide is turning. And again, this feeds into yung narrative ng selective justice, weaponization of the accountability measures. Nakikita natin, because Bong Revilla was with the admin in 2025, di ba? And then what about, di ba, nung May pa lang sinabi ng ombudsman, tapos na, papunta na tayo sa exciting part, dun sa iba na biglang sumali na sa SB11, biglang nawala yung kaso. So I think the optics is not very good. And this is important because some of the senators I was talking to, they were saying, at the end of the day, this is about the legitimacy of the process. If it looks like parang biglang unti-unti nagdi-disappear yung kabila, Yeah. whatever vote you get, it will be questioned in terms of its legitimacy. Pero ikwento ko lang in my short observation in my Doon short sa palengke life. ulit? Yun nga, hindi naman Oo. sa palengke, sa bahay lang. Sa bahay lang. Napansin ko na si Senator Bong Revilla, kung kahit sino man ng presidente, nakakalaya siya. So I don't think it should deep into the fact na makaka-apekto to sa optics ng majority or minority. It's just that he can navigate the system so well na kahit ano nangyayari, lagi siya nakakalusot. At isa pang observation, agimat ata eh. when I voted during the 2025 senatorial elections, makikita niyo po sa balota, di ba Revilla last name niya? He has legally changed it to Bong Revilla as his last name. So instead of sa letter R yung last name niya, nasa letter B siya. Tumaas So ganun siya, Natalo pa rin siya, di ba? ng But he lost last year. ng political system Pero naboto and the mo. judicial system. I did not vote. Maalala lang kay Senator Jinggoy at saka kay Senator Marcoleta, huwag po kayong Sasabihin umasa, baka po may umaasa, masaktan po kayo na hindi kayo, kasi mangingiri lang sila I ng think chance ito yung mag-bail. goal kasi, di ba? Diba? May model na tayo ng paano tayo pwedeng mag-bail. Ito yung strategy. Yeah. So ngayon, gusto ko makita, anong gagawin ni Marcoleta? Kaya ba niya? Na ganito ang effort. Oo, tsaka quickly And may din plan ba siya? very quickly dun sa survey namin sa Momentum, majority ng Filipinos doesn't want Senator Jinggoy and Senator Marcoleta to participate in the trial kung nakakulong sila. Yan ang pagtingin ng ating mga kababayan. And that cuts across all political factions, whether pro-Duterte, pro-Marcos, pro-opposition, independent, malinaw. Huwag nang pasalihin dun sa paglilitis. Alam ko pinaiikot na yung ruleta, ha? May mga nakikita na akong Overtime. Pinapagalitan na po kami dito. Pero gusto ko lang sabihin, no, nakakuha pa ng chairmanship itong si Marcoleta. Oh. Nakakuha pa ng chairmanship itong si Jinggoy Estrada. Pero nakakulong. Eh, di ba suspended sila? Kaya nga hindi natin pinagpa-participate sa impeachment trial. Eh, paano sila mag-cheer? Para daw may sahod yung staff Para niya, may yun yung sinabi May eh. additional na sahod. Kasi Oo. sa akin nga, to begin with, hindi dapat nire-release yung budget na opisina nila. Nga eh. Pinagdagan pa natin ng budget, ginawa natin ginawa nating token yung mga committee na yon, Yun nga eh, 'di ba? Tapos nakakainis eh. to begin with, suspended. So how can we effectuate the plunder law, no? And the intent of it kung Senado mismo, binibigyan pa sila ng additional committee. I Dapat think hindi. that is a great disservice to the Filipino people for you to provide them with additional committee. No? So, please lang, yung Senado naman, let's get our acts together. Doon tayo sa tama. Nakalagay sa batas, suspended, tapos dadagdagan nyo ng committee. That is so unfair for us taxpayers. It shouldn't be the case. Okay. Tsaka At yun para nga, dun hindi sa mga masuspend ang show natin, go Roneta! Oh, ayan na. Ayan. Ay. Dating Congressman Mike Papunta rin tayo Defensor. Oh, Ang lumabas sa ating ruleta. Anong masasabi ninyo, di ba? Alam mo, nagtataka rin ako. By the way, nakita ko na nagsalita itong si Marcoleta sa publiko. Nagsalita rin itong si Mike Defensor sa public. Alam mo, dapat hindi sila nai-interview. And in fact, subject to sa contempt ng court dapat yan. Di ba dati kay Senator Laila, talagang pinipigilan siya magsalita, ang galing. pinapahirapan siya, hinahatak siya, Judice tinatakpan siya, di ba? Tinatakpan siya. Tapos sabi nga nung interparliamentary union, nagpadala sila ng observer
observers bakit daw nakakatakot daw kasi bigla daw lahat ng tao may ubo. Kasi pag magsasalita siya kahit mag-exclaim siya ng something, uubo lahat. Kasi pandemya kasi ito. Tapos all of a sudden lahat daw sila may cough and colds. 'Di ba? So talagang Kakasakit. well-trained para mapatahimik itong si Laila de Lima. Pero tingnan natin itong si Congressman Mike Defensor, no? Ang author Saan pala siya? supposedly, 'di ba, ng tong mga 18 Marines, 'di ba? Tandaan natin na siya yung nagpalabas, siya yung director, siya yung main supporter nitong 18 Marines na kinakasuhan na supposedly ng actually doon sa isang kaso namin kasi kinasuhan namin yan ng perjury, no? For Laila de Lima, for Father Flavi, at nakuha ko na yung resolution na sinasabi ng DOJ na kailangan kasuhan na sila sa korte. So we are anticipating the issuance of a warrants of arrest in relation to the perjury that we've So convinced ang DOJ Convinced ang na DOJ. At ang perjury. DOJ, ang quantum of evidence required dan is reasonable certainty, prima facie case with reasonable certainty of conviction. So mataas na threshold yan. Ang nagtataka lang naman ako though is sinasabi nating sinungaling siya, sabi ng DOJ, pero yung sa ombudsman, which is sana maayos nila, 'di ba? Yung kanilang acts. Sa ombudsman para bang pinaniniwalaan because it was being used as well yung testimony para kasuhan yung mga ilang personalidad. No? So sa akin, dapat consistent tayo kung sinasabi ng ating justice system na sinungaling sila, which is it looks like naman na totoo naman Yes. sinungaling sila, no, 18 sinungaling, dagdag bawas kang na nga ang tawag natin diyan. Si Lauren kasama dati bilang hindi nakasama, 'di ba? Tapos sasama na kung sila Kiko or kung etc. depende sa alignment ng politika. Pero pagdating doon, sabihin na natin kay Speaker Martin Romualdez, isa raw doon sa crucial piece of evidence. No? So kailangan natin makita kung ano ba talaga, consistent dapat yung treatment ng ating justice system. Kung sinungaling yan, kailangan makasuhan yan o hindi. Hindi, tsaka yung strength ng kaso, mahalaga sa atin yon, di ba? Kasi anong mangyayari kung yung ombudsman, magre-rely sila sa isang kaso na in the first place, mahina na pala yung case ng 18 Marines kasi nga hindi nagtutugma-tugma yung mga storya. 18 Marites po. 18 Marites, di ba? So ibig sabihin, pag nakarating na naman yan sa Sandigan Bayan, maaari namang hindi pala yung sinasabi mo na yung strongest evidence yung ipapakita ng prosecution. Hindi naman ito. Obviously, this is not the strongest evidence. Obviously, mangyayari na naman walang personal knowledge of the circumstances, di ba? So, hindi na naman nagugulong yung kaso. Frustrated So, na naman it's also in our interest na sabihin natin sa ombudsman, sa DOJ at sa lahat na teka po, wag nyo nang gamitin tong 18 Marines na to kasi mukha talagang wala tayong mapapala dito dahil nga may director, may scriptwriter, ayan, nakikita nyo dyan, arestado na, hindi mapagkakatiwalaan, masasayang yung kaso natin laban dito sa mga nakinabang Yun sa nga flood yung control. problema, actually, speaking of PGAP, Robin Padilla, right? Tumulong siya dito sa pumasok yung 18 Marites. Naalala mo yung Batman versus Superman yun si DLG Secretary. Pagod na pagod si Pia Cayetano. Exactly, yeah, exactly. So, ako, for me, nakakabala yung ganito yung mga wino-weaponize, yung mga kunyaring whistleblowers and all. Because dito nawawala ng tiwala yung ating mga kababayan sa sistema. Because if you cannot trust kung yung mga nasa judicial system, and then you cannot also trust yung mga nag-whistleblower laban dun sa mga anomalya, sino paniniwalaan mo? And The vloggers. precisely, You trust the vloggers. precisely in that environment na nagfe-fester yung fake news, yung generalized skepticism, if not cynicism. Okay. Okay. Go Roleta! Parang may susunod. Maganda ata yan Speaking of, nabanggit mo na Oo, kanina, Richard, magnanay. the Mommy. solar family ba to? Senator Loren. Di ba kanina sabi ko zombie project? Ito naman sinabi ng ombudsman. In fairness, ito baka medyo more accurate. Ghost electricity project. Yun ang sinabi ng Grabe. Kasi parang dumating na ba yung electricity? Yung medyo more spectral. Okay. Kaysa yung mga zombie Parang ikaw projects. nararamdaman ko may electricity sa'yo. Oo. O ba dahil ay ang maginang Leviste. Si Senator Loren Legarda Leviste at ang kanyang solar son, si Solar Boy Leandro Leviste. Well, Diba, recently, sabi nga ni Richard, yung in relation to the ghost electricity, ay mukhang isa subject na sa preliminary investigation ng ating buting ombudsman. Ano yung what is this thing? May sakit ako nakikita ko lang sa social media ko noong mga time na bored ako no? Na meron daw siyang parang pinapain para kay Ralph Recto. oo, kay Yeah. ES. Supposedly. Kung may laglag bala at may Ano to? Parang ganun Parang ganun, di ba yung pinapain daw? May honey pot. Honey pot! How accurate
accurate is that and how true is that? Developing story pa kung involved talaga si Congressman Leviste, 'di ba? Pero mukhang dahil merong mga public post siyang ginawa na mukhang may knowledge siya ng operation na supposedly nga to entrap the executive secretary, supposedly an illicit affair, no? Pero nag-fail naman kasi involved yung NBI eh. So mukhang it's a counter entrapment operations, no? And makikita natin kung involved nga si Congressman Leviste. Meron pa ako nakita na gusto raw ni sorry Cheska. Meron daw yung executive mo nakikita, secretary daw, sabi May sakit daw pa ni yan, Loren, sabi daw ni Board Loren, pa nakita siya. ko lang na willing daw siya sa majority basta palitan lang daw si ES. Isa daw yun sa mga kondisyon. No? I don't know how accurate that is, pero ang clear is may hidwaan talaga itong mga Leviste at saka Recto kasi Batangas. sa Batangas. Batangas. Napakalinaw yan. Pero that's beside ako, hindi ako taga Batangas. So hindi ako interesado kung sila ay rival family sa Batangas, no? Ang mahalaga sa akin sa usapin kasi nung Solar ay binigyan ng franchise si Congressman Leviste, and alam mo yung Digong franchise yan, na di ba? yon. Duterte time yan. Pag-emphasize, It's the Duterte first time. for a solar na At sino ang distribution. Questionable. It's the first solar distribution. Napakabilis niyan na natapos sa Kamara, at usually matagal po ang discussion ng franchise, ha? Naalala nyo naman yung sa ABS-CBN, yung mga ganyang klaseng prangkisa. Tama. Inigisa yan, iniimbestigahan yan. Pero ito, mabilis lang ito lumabas sa Kamara. Pinagkatiwala sa kanya yung franchise para mag-deliver ng solar electricity. Alam nyo kung saan? Para sa underserved na mga nangangailangan ng lugar ng kuryente, at ang sabi nga ay mga electricity poor, no, na mga region sa ating bansa. Nakapag-deliver? Hindi. Kaya maganda. Wala pong na-deliver. Yes, no? kaya magandang banggitin natin yung expose ni Congressman Lito Atienza na former Manila City Mayor na sinabi nga niya na mismong sa kanya lumapit itong si Senator Loren Legarda to help with the franchise ng kanyang anak. So nakita natin yung mom talaga is really in aid of really to make this franchise possible. So dapat silang dalawa ang managot dahil hindi nga na-deliver yung pinromise nila sa ating mga kababayan. Corruption yun, Corruption yun. Imagine mo, naglalobby ka para sa kin mo ng negosyo na Para sa nagkaroon Nepo Baby. Sa Nepo Baby na 20 plus billion. Di ba? Kaya yumaman ito si Leandro Leviste kasi Nepo Baby siya, kasi ginamit ang koneksyon ng mga magulang niya, tapos niloko ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung supposedly undeserved communities, pinakamahihirap na tao na nangangailangan ng kuryente, hindi ka pala magde-deliver. Ang ginawa mo, finiflip mo lang para kumita ka. No? So hindi hard work itong pagyaman ni Leandro Leviste. Connection, kapangyarihan, pag-aabuso sa sistema ng mga pinakamayaman at pinakamapangyarihan at the expense of the poorest of the poor. Diyan tayo malinaw, ha? Malinaw tayo dyan na you took advantage of the system and you nag-commit ka ng korupsyon para lamang mapayaman yung anak mo. Yes. Ayan, so gusto ko nang malaman kung sino yung susunod natin sa Roleta. Yun! Ayan, Go! eto na Yung pinaka-hinahabol namin sa rulete. Grabe talaga, Ano sino kaya ba yan? yan? Uy! Oy! Senador! Senador! Senador. Or balita ko sa recent, Kasi, Mr. 7%. Ang lumabas po sa ruleta ay si Attorney Sino Dino. nag-approve dito? So, kami. Absent Kasama kami sa Dahil lumabas ka 7%. sa recent senatorial survey ng Okta Research Yes. na nag-garner ng 7% lang 7%. naman. Napakataas nun. Ay, kasunod ni Yusek Claire. Wow! Magkatabi pala kayo ni Yusek. Wow. Yusek Claire, ba threatened ka na? Kukunin ko yung trabaho. Ay, galing ka ba? Malapit ka na mag-Jimmy Bundok. Di ba? Or 3,000 viewers. 3,000 viewers. Hindi, 7%, di ba? Nakita natin, Live no? seller na talaga. Ito bilang isa ding nagsusurvey, no? Alam niyo po, yung 7% para sa isang personalidad, no? Kagaya ni Attorney Dino De Leon, private citizen, di ba? Isang ordinaryong Human rights lawyer. individual, no? Walang Wala solar naman siya mommy, dating walang public, stage mommy. wala naman siyang public office before, right? Oh. Nagpa-practice ng kanyang lawyering. Yan, But syempre, saludo tayo sa human rights lawyering niya, pero malaking bagay po yan sa isang national survey, no? Mataas yan, yung 7%. Kasi ibig sabihin, wala pa namang deklarasyon, di mo naman gusto. Senador. Magkano ba babayad ko sa'yo? Talaga. Ayaw talaga. Abutan mo, di ba? Pero may 7%, kaya magpasalamat ka naman dun sa mga sumagot sa survey, di ba? Ibig sabihin, 7%. that represents millions of Filipinos actually, in a survey that week. Batiyan. Baka may 7 na survey na nanonood
nanonood ng With Due Respect. Maraming salamat po. Parang bigla ko na ilagay sa survey, with due respect lang naman yung naging pinagkaiba. Dati buwis buhay na wala. Pero yung with due respect, parang marami kayong viewers ha. Parang okay to. Ako ang nafe-feel ko, next quarter siguro, dapat 14% na siguro yan. Pero, Ano pa utos mo? pero alam mo, Attorney Dino, on behalf of the mga Gen Z, kasi mga idealistic voters kami, when you really want to vote for a candidate, especially in a national position, yung mga qualities mo, check lahat sa mga gusto namin iboto. Nagpapalakas, So talaga naman, bakit? Mahina ba ako? Parang may inside So, ayan. trading na niya. Illegal po yan. Sige. Kasi po, manghiram ako ng lobok sa kanya. Kaya nagpapalakas. Ano yung mga qualities? O yung mga qualities, syempre, makatao, walang bahid ng korupsyon, Correct. isipin mo pribadong citizen, pero napaka law-abiding naman talaga. At syempre, mapagmahal na asawa, makajos, ay mabuting anak sa kanyang pamilya. At syempre, hindi na tatraidor. So, ayan. Sige lang, go. Ayan po. Ayan na mga sinabi na. Okay. Salamat ha. Tulad ng mga kaibigan to mga Hindi. Ito na lang. Ako siguro, naniniwala siguro yung 7% sa mga tao na talagang si Atty. Dino naninindigan sa pagiging patas ng batas. Yes. Dapat patas tayo lahat. At ganito sa mga abusado eh. 7% movement. 7%. Sa Senado. Dino, Sa sa Senado. Tignan mo, 7%. mas mataas ka pa kay DPWH Secretary Vince Din. Grabe. Iso, QC Baguio Mayor. City Mayor, si Benjamin Sige. Magalong. Lahat ng mga nanonood pag nangampanya po kayo at umakyat niya ng 14%, pag-isipan natin. Joke lang. Pag-isipan natin. You heard it first here in With Due Respect. Ayan. Ngayon naman, dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang pag-repost ni Senador Pia Cayetano ng splice video sa social media. Ipinakita sa video ang putol-putol na sagot ni House Prosecutor Chel Jokno sa hiling ng prosecution ipasapina ang bank at tax records ni VP Sara. Nirepost ni Cayetano ang spliced video habang nagpapatuloy ang impeachment trial kung saan inaasahang dapat maging patas ang mga senator judges. Excited na akong makita ka na makikipagdebate ka kina Senator Pia, no? Di ba? kaya nga sinampahan na ng ethics complaint si Cayetano dahil inalis sa video ang bahagi ng pahayag ni Jokno hinggil sa tinatawag na fishing expedition kaugnay ng pagtalakay sa Article 2 na may kinalaman sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. At iginiit ng complainants na nilabag ni Cayetano ang tungkulin bilang senator judge na maging patas sa paglilitis. Ito'y dahil mistulang nagpapakita ang video ng pagiging bias ng senadora pabor kay VP Sara. Wala namang plano si Kong Jokno na magsampa ng kasong cyber libel laban kay Cayetano sa ngayon. Kaya naman, ang tanong ng taong bayan, tama bang sampahan ng reklamo si Senator Pia Cayetano? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! With Senador Walang pigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Putol-putol. Putol-putol, sorry. Putol-putol, sorry. Nasa butuan tayo nung bilanggit mo nung Miyerkules na may magsasampa ng kaso. Oo Ito ba nga. yung kaso na... Grabe tong Ayan. nung napunta kami sa Butuan Ito, sa Caraga Caraga State State University, University. no? Babalik kami sa Father Saturnino Urios University, no? Ang ganda ng Caraga, Sa ang ganda ng Butuan, no? Anyway, alam Sarap mo, ng pagkain. may sakit pa ako dyan eh. May sakit pa ako dyan. Pero yung mga women's groups lumapit sa amin para sabihin, hindi namin talaga pwedeng palampasin si Pia Cayetano sa mga Yun. ginagawa niyang kabalastugan, pagiging spliced girl niya. No? Dahil nga nag-repost ng spliced video tapos misrepresentation pa ng mga nangyari, that is conduct unbecoming of a judge. At alam ni Pia Cayetano yan kasi abogada siya. Oh. No? Oh. So sinasadya. Sinasadya. Itong, alam mo, itong nakakainis ito kay Pia Cayetano at kay Alan Peter, pero particularly dito kay Pia Cayetano, alam mo to, byproduct of privilege. No? Yeah. Kaya naman niyang sumikat dahil lang sa anak siya ni Rene Cayetano, nakinabang sa legasiya ng kanyang pamilya ever since, no, walang utang na loob sa taong bayan kasi binigyan siya ng chance, pero ngayon yung oportunidad niya, no, yung kanyang kapangyarihan, yung opisina niya ay ginagamit niya bilang balakid
kapatid sa pananagutan, no? Pia Cayetano is the classic case of a person who tries to proclaim na siya ay for women empowerment, pero nung panahon na bastos at walang modos yung Pangulo ng Pilipinas and never nagsalita against it at never tumindig para sa mga kababaihan, no? And then right now, dishonest yung magre-repost ka ng ganon. Alam mo kung ano yan, kung totoong judge yan, talagang actionable yan, na-suspend din na yan, or baka nga na-disbar at natanggal sa posisyon. So, how can you tolerate a supposed judge, no, na nagpapakalat ng propaganda video na related doon sa matter na pending before her court? Diba? That is intolerable. That is unacceptable. At si Pia Cayetano, nagmamana na dito kay Alan Peter na walang kahihiyan. Wait lang. Hindi ito plan B, pero unfair naman sa kanya dahil yung vice-presidente natin, abogado yun, di ba? Ang taas pa nga ng grade down niya sa bar. Ang dami niyang ginawa na mas grabe pa dito sa splice video na yan. O siya naman, wala pa naman nangyari. So, why are we applying very strict standards kay... Hindi, magsama sila pag-umpugin. Meron sa ceremony. Newly barred. Sorry. Sorry. Yung vice-president may impeachment trial. Ay, oo nga pala. Sige. Attorney Dino, ang ganda ng sinabi ni Kong Chel Jokno kasi in-interview nga siya ng isang reporter. Sabi sa kanya, wala po ba kayong balak kasuhan si Senator Pia Cayetano dahil nabiktima kayo ng kanyang spliced video? Sabi ni Attorney Chel Jokno, sabi nga niya, siya mismo wala na siyang gagawin. And I think that's a very gentleman move, no? Kasi hinayaan na niya yung ibang mga tao magsampa sa ethics complaint. At sabi nga niya, ang hirap kasi part siya ng prosecution. So mahirap naman na pag kinasuhan niya si Senator Pia Cayetano, baka umaray na naman Sabi yung niya, Cayetano one-sided. siblings. Baka umaray na naman siya. yung Cayetano siblings na tinethreaten sila as a senator judge, no? Pero 'di ba, yan nga yung gusto nating sabihin na kagaya ng sinabi ni Attorney Dino na expected kasi sa isang senator judge yung impartiality, Right. restraint actually, no? Kasi nagpa-participate ka dun sa trial tapos isipin mo kaya sa isang kaso, 'di ba? Halimbawa, away niyong magkapitbahay tapos yung judge niyo dun sa away niyo, 'di ba? Pinagpo-post yung abogado ng splice video. Alam nyo, di ba, na that's not acceptable. And it's also the same in this case lang. Yan lang yun, no? Bagamat may mga iba pa siyang mga questions sa track record at saka yung partisipasyon niya sa baril-barilan sa Senado, no? Ako, I think, as an observant of this trial, no, ang question ko lang ay, is this how it is, no? Para sa isang senator judge na inaasahan na dapat patas, walang kinikilingan, may konting restraint, napakahalaga po ng paglilitis na ito. Kasi si Chis Escudero, gusto ko lang sabihin sa presiding officer, kailangan he should take a look at this, motu proprio, and dapat i-admonish niya yung kapwa niya senator judge. Cheese, you have to make sure na you are taking full control of the court. Alam niyo kung bakit? Every single time na may magaltong senator judge, ang under attack dito ng credibility at integrity is the impeachment court itself. At trabaho mo na to make sure na yung impeachment court's integrity will be beyond reproach, di ba? Kaso, kung hindi mo didisiplinahin yan si Pia Cayetano at si Alan Peter na ganyan kasalahula pagdating sa pagiging senator judge nila, lalo mawawalan talaga ng integrity. Paalala yan sa tagapamahalang hukom. Yes, Ina. Feeling ko namimiss na rin kasi ni Senator Pia yung limelight, di ba? Mula nung Senate Flix, tas iyak siya dun sa side. Ngayon, wala na masyadong pumapansin sa kanya. So, itong attempt niya to present a video of the impeachment trial as if ang role niya ay mag-promote ng kaalaman tungkol sa impeachment trial. Alam natin, ang impeachment trial, kalahati ng effort dyan or even more than half of the effort nandoon sa pagko-communicate ng mga nangyayari sa impeachment trial sa public. Kasi alam natin na hindi lang naman yung procedural or yung judicial aspect yung mahalaga dito, kundi yung pangungumbinse sa sambayanan kung nasaan yung pagkakamali ni Sara Duterte at ano yung gravity ng mga pagkakamali niya. At alam natin si Pia Cayetano, nandun naman talaga siya sa side ng protektahan ang Duterte at all cost. Pero ikaw, miss mo din ba? Ako? Miss. Kasi sabi mo sa namimiss ni Senator Pia yung live na. Ikaw, miss mo na din ba? Ang namimiss ko ay yung experience natin ng demokrasya na lahat may integrity. Diba? Lahat
tumitindig para sa tama, para sa prinsipyo. Ako at kasi titiyak minsan kay kahit ano, katabi ko na, hindi. namimiss ko pa din eh. Ako Ayun, lang yan, ako lang yan. Pero, Namimiss ka na ba ako? pero teka lang, no? Kasi ubos na yung oras natin eh. Kaya kailangan natin pumunta sa susunod na segment, di ba? So babasahin na natin ang kanilang mga komento sa ating naging talakayan ngayong araw. At syempre, dahil tayo mga judger, we will decide if we will either take it or leave it! Hindi na natin. Take it or leave it. Kunin niya. Para Vanessa Torres, Teka. 1129. The culture of hatred and violence by the Dutertes is deeply rooted. Started in 2016 and look at our society now. Murahan, laitan, bantaan, walang proper discourse, walang disenteng pakikipag-usap. Take it or leave it? Take Take it. Pag-usap. Take it. Ayan, na nakakamiss yung disenteng pakikipag-usap. Diba? Yeah. Meron yan sa With Due Boring Respect. din, boring. Boring. Oh, narinig nyo kay Richard, boring daw pagka-disente. Trending. Kailangan mababang usapan talaga. no? No, of pababa at real issues pababa. kasi pagkaganyan kababa, pagka-gutter, yung At sinasadya yan. Sinasadya. sadya yan Oo. para ma-divert tayo. Kanal. Okay, Cheska, next comment. Ayan po, from Pretty Terry 863, kapansin-pansin po ang madalas na pagsasalita at pag-iingay ni VP Sara. Maybe it's a squid tactic para ma-divert ang atensyon ng tao sa impeachment dahil alam niya her wrongdoings will be exposed. Take it or leave it. Ako magsasabi nun. Ay, sorry. Segment ko to, Cheska. Segment ko to. Hindi, joke lang. Take it or leave it tayo dito. Na nag-iingay na lang daw si VP Sara at squid tactic daw. Oo naman. Istilong pusit. Squid tactic. Istilong pusit ako, take it. Take it tayo, take it. Pero naalala ko tuloy yung dati sabi ni Ref Franz Castro, no? Na yung parang pagkapusit ka, di ba? Nagbabato ka ng tinta sa iba, di ba? Dark. Oo. Dark energy. Ina, Oo, susunod. ito. Ayon kay Maverick24-NP2YF, walang ceasefire when it comes to corruption. Ang weakness sa Philippine system of government ay pagiging lenient at doing quid pro quo with the corruption perpetrators. Kaya tutuluyan yan ni Sen Lacson. Pero sabi niya, tutuloy na yan. No, tutuluyan na yan. Tutuluyan na yan. Take it or leave it. Lakot yung kaway eh. Take it to. Kailangan lang ng Putol. Take it to. Take it to. Magaganda naman ang mga comments ngayon. Galing, Bakit galing. ganun? Hindi tama Ayan. to, walang ceasefire talaga dapat. Lahat ng comments Dapat one-sided. kumpleto tayo lagi. Dapat talaga walang ceasefire when it comes to corruption. Admin, opposition, Oo, kahit ano. correct. pa. One-sided Sino pa yan? Okay. Sige, Dahil dyan, si Richard. Ito. May isa pa. Ikaw na lang, Dino. Sabi ni Noemi Tablate 6138. Uy, complete kayo Conjuring. ngayon. Uy, wag niyong Pagkatabi batiin. na ang Rina! Rina! Harry! Take Guys. it or leave it. May comment si Harry Roque. Ano Huwag kang comment? malicious. Huwag kang malicious. Wag Grabe. Oh, so take it. Take it, Anong Sir kukunin Rina. natin? Sino mananalo? Sino mga napili? Gusto kasi May Maverick. agenda yung Maganda mga yung walang producer ceasefire dyan. when it comes to Agree. corruption. Congratulations. Ako, agree na ako kay Maverick. Oh, Oh, sino saka si pa? Vanessa Ilan pa, Torres. ilan pa? At saka si Vanessa Torres. Oh, saka sino yung... Para ang dami. Tatlo. Noemi. Okay. Okay. Sige. Congratulations sa ating mga winners. By the way, bago namin nasabihin, kita-kita tayo bukas sa Mandaluyong College of Science and Technology para sa Gen Z Yes. tour Yes. sa Mandaluyong. Kompleto. Now, let's watch this video. Kompleto. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas. Para sa mga na-LS
SS na pinapatugtog yung kanta na yan sa FMR radio station. Wow, Parang every 3 hours yata or something. So doon nyo abangan. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Happy birthday po kay Governor Darrell Uy ng Zamboanga del Norte. Happy birthday po! Matalino, magaling na public servant na kilala ko. No? Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Maraming salamat din sa lahat ng nakijoin at ginawa kaming kasama sa inyong merienda ngayong hapon. Ay, kasama pala ako. Oh, ano na? Kasi yung mga troll ang inaano ko. Nabitin pa kayo sa kwentuhan. Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama nyo po ulit kami sa susunod na linggo. Kasama si Senador. Okay, shout out lang din po sa pinakaunang Blaan PhD holder, Dr. Elizabeth Ray Quijano. Salamat sa panonood. Congratulations! From Mindanao. Sunod yung mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, FMR radio stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Kumpleto kami ngayong linggo ha. Tatingin namin dahil may nanood kayo ng With Due Respect. Kumpleto na din ang inyong linggo. Kaya tandaan, wala pong personanan. Dito lang yan sa With Due Respect! See you next Sunday!